Basta-basta tayo nagtitinda ng produkto na hindi natin alam kung kasi tayo pag nagnenegosyo, yung iba gusto nila malakihan kaagad or utang. Ito na talaga may advice. Pag mangungutang kayo, make sure na yung pera na inutang. Hello guys, good morning. So good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng kung anong oras niyo mapapanood ito. Wala si Christine and welcome po dito sa ating channel, ito sa Christine Lique Channel. So last time, pinapag-usapan natin kung patok na negosyo ngayon 2024, pero actually kahit anong taon patok pa rin talaga yung topic natin na yon, 'di ba? So kung hindi niyo pa napanood, balikan niyo po yung ating unang video bago ito, okay? So today pag-uusapan naman natin kung paano magsimula ng negosyo na kung maliit lang naman yung kapital natin. So syempre, mas maganda kasi yung nagsa-start tayo dun sa maliit na kapital kasi just in case lang na hindi mag-work yung ating business, at least hindi masakit para sa atin. And experience na din namin yon. So, yun yung pag-uusapan natin step by step. Ito ay base lang sa ating karanasan, guys. So, hindi ako eksperto dito, ha. Ito ay mga karanasan lang namin sa ilang taon naming nagnenegosyo. Okay? So, simulan na natin. So, unang-una, guys, pasensya nyo muna yung mga background natin na maingay mga bata, ha. So, unang-una ay syempre yung ating produkto. Bago tayo magsisimula sa ating negosyo, syempre, alamin muna natin kung ano yung produkto or ano yung na gusto mong itinda. Meat ba yan? Or pagkain ba yan? Kung ano-ano man yan, importante yung produkto. At tingnan din natin kung, for example, pagkain. Like sa amin, pagkain. So, siguraduhin natin na yung pagkain na ibebenta natin, sarap ba? Siyempre, titingnan natin. Hindi lang basta-basta tayo nagtitinda ng produkto na hindi natin alam kung masarap ba siya o hindi. So, importante yung product. Alam mo dapat una kung ano yung ibibenta mo. Mag-brainstorm muna kayo kung meron kang asawa or pamilya. Mag-brainstorm muna kayo kung anong produkto yung gusto nyo ibenta talaga na alam nyo. Yun yung una. Pangalawa, guys, is syempre yung location. So, ito, sa taon naming nagtitinda, ito yung na-realize ko na kahit gaano pa kasarap yung produkto mo, kahit gaano pa ganda yung binibenta mo, kung yung location mo is hindi naman ganun kaano ng tao, well, kung meron mang bibili, konti lang, 'di ba? Iba kasi yung maganda yung location mo talaga, importante din yon. Pero kung ikaw ay nagtitindahan, isa din yan sa basihan, yung location din, no? Kasi syempre, kung nasa liblib ka, talagang magdidiskartihan mo talaga yan kung paano mo mapapapunta yung tao sa'yo. Pero, mas may advantage talaga yung naka-front talaga. Like, for example, nasa corner talaga siya, tapos sa harapan ng gate ng subdivision ninyo or something ganyan, may advantages din siya. Diba? So, yun, importante yung location. Kasi sa amin din, guys, yung kung saan nakalocate yung aming tindahan, yung aming snack station, na-timingan din namin yung location na nasa talipapa talaga kami, and talagang nasa bungad talaga siya ng ng daanan talaga siya ng mga tao, and maganda yung location niya. So yun yung importante, yung location, guys. You have to check your location. Kung hindi man maganda yung location nyo, like kung natitindahan kayo, lang talaga ibawi mo na lang dun sa kompleto yung inyong kompleto yung inyong paninda, ganyan. So, diskartihan mo na lang. Pero importante talaga yung location. So, pangatlo is syempre kung nakita mo na yung meron ka ng produkto, meron ka ng location na maganda, doon ka na mag-start ng start small, no? Kasi tayo pag nagnenegosyo, yung iba, gusto nila malakihan kaagad. Or, for example, marami tayong excuses ba na wala akong puhunan. Yun yung lagi naririnig ko na wala akong puhunan. Gusto kong magnegosyo pero wala akong puhunan. Ganon. So, yun yung lagi yung naririnig ko. Pero actually, guys, alam nyo ba na ako, nagnenegosyo ako ng walang puhunan minsan. So, kasi, ganito yun, guys. Nung nag-start ako, talaga, eto yung tindahan ko. Nung nag-start talaga ako, guys, wala talaga akong puhunan. Ang ginawa namin, kasi kailangan na namin magtindahan that time, kasi nga, basta may mga backstory pa. Tignan nyo na lang sa aking main channel, guys, sa Christine Vlog, okay? So, yun yung ating main channel sa na yun. So, yung tindahan ko talaga, nung nag-start kami dyan, guys, is
may credit card kasi yung kapatid ni Papa, yung ang husband ko. So, ginamit namin yung credit card niya. So, as in, wala kaming malaking puhunan talaga nun. So, ang ginawa namin, nag-credit card kami kasi, bali, parang almost 2 months na rin yung pagbayad mo dun. So, yun yung ginamit namin na pampuhunan dun sa aming pagtitindahan. Pero, yung puhunan na yun, guys, binayaran ko din dun sa sahod ko sa YouTube. So, yun yung binayad namin. And, yun. So, nag-start kami talaga. Nag-ano lang talaga ako na kailangan makapag-start kami. Doon din sa tindahan namin doon, guys, sa baba, yung aming snack station, wala din kaming puhunan doon. Hindi kami talaga namunan kasi dire-diretso kasi yung pag-open namin dun, guys, na hindi namin in-expect talaga na yun. Pag-uusapan natin yun sa next video natin. Pero yun, ito lang talaga may advice ko. Pag mangungutang kayo, make sure na yung pera na inutang nyo, hindi nyo ibibili ng mga kagamitan sa bahay. Dapat ipaikot nyo na kikita yung pera na ginamit nyo, 'di ba? May balik na pera 'yon para ibayad mo sa darating na kung sisingilin ka man or something ganyan. So, yun yung good debt. And kung hindi ka pa sanay sa mga ganun, guys, huwag ka na lang umutang. Maghanap ka na lang ng maliit na kapital kasi kung nagtitindahan ka, kahit naman 1,000, 3,000, pwede ka na mag-start talaga. Pakonti-konti lang, guys, no? So, kahit anong negosyo, guys, pwede nyo simulan sa maliit talaga. And doon nag-start din kami dito sa aming bahay lang, yung stock station namin. Yung puhunan namin magkano lang at ang ingay ng sounds, baka makaka-copyright ako. So, yun yung guys, wait lang. So, magsimula lang tayo, guys, sa maliit. So, yung amin, hindi nga namin inakala na makakagawa kami ng snack station talaga, na literal na snack station, 'di ba? To start small, guys, kahit maraming mga paraan talaga. So, dun tayo papunta sa number 4 is be resourceful. So, sabi ko nga, mag-start sa maliit. So, kailangan maging resourceful ka din. Kung ano yung mga gagamitin mo. Kasi puro tayo reklamo eh. Kung ano yung meron tayo, gamitin na lang natin, guys, no? Kami nga, nung nag-start kami sa snack business namin, wala kaming steamer na glass or wala kaming Nag-start lang kami kasi ang meron kaming steamer, yung pang literal na pangluto lang talaga, guys. So, yun yung ginamit namin sa siomai, sa So, yun yung ginamit namin. Hindi siya makita. Naglagay na lang ako ng pangalan sa karton. Nilagay ko siomai, 20 pesos, ganyan. So, marami talagang paraan, guys. Tapos, nung una, wala pa kaming glass na stante. So, ang ginamit namin, sa container lang. Tapos, nag-post lang kami sa GC para malaman lang ng mga kapitbahay namin dito. So, yun lang yung ginawa namin. So, nung nag-transfer na kami dun sa baba, guys, na lahat ng hindi kami nagpagawa ng counter or something ganyan kasi hindi pa afford, no? Hindi natin afford. So, ang importante makapag-start tayo. So, naging resourceful kami. Naglagay kami dinala namin yung mga kahoy namin na mga mesa, dinala namin doon. So, yun lang yung ginamit namin, guys. Tapos, hanggang sa nagtagal, naggawa kami ng kasi sabi namin, mas maganda yung merong na kakainan yung mga tao. So, naglagay kami ng maliliit lang ng mga table. Tapos, yung mga table pa yun, kinuha namin yung mga kahoy kasi doon na tinatapo na. So, yun yung ginawa namin na table, guys. Tapos, nilagyan namin ng varnish para maganda siya tingnan. Tapos, yung isa naman, ganyan. So, be resourceful. At yung aming mga chairs, hiniram ko pa yun sa mama ko. So, yun lahat ng chairs na yun, hinaram namin kay mama. And kasi marami siyang chairs doon. So, hindi na kami bumili kasi syempre, kailangan natin maging resourceful, 'di ba? Para lang ma-start talaga yung business. And kita nyo naman ngayon, maganda yung takbo ng negosyo. So, ganun lang, guys. Pag nag-start ka lang, na gusto mo mag-start ng negosyo, huwag masyadong maraming complaints na kasyo wala kang ganito, kasyo wala kang ganun. Dapat tumingin-tingin ka sa paligid mo kung ano yung pwede mong magamit para sa sisimulan mo na negosyo. Ganun yun, guys. So, lagi akong tinatawanan ni Papa. Ikaw lang, sinasabi niya ako lagi. Ako lang daw yung nakikita niya nagnenegosyo na wala namang pera. Kasi lahat ng nilalagay ko talaga sa business, ganyan. Tapos, nasa-start ako,
pag konti lang yung pera ko, naghanap ako ng paraan talaga na, alam mo yung maano talaga yun. Kasi sa snacks naman kasi, very flexible siya. Kahit maliit lang yung puhunan mo, makakapag-start ka na talaga ng business mo, 'di ba? So, yun dito, sa labas dati, nagluluto ako ng turon, ng maruya, ganyan. Kasi mura lang yung saging, 'di ba? Pag ano ka na ng saging, magkano lang yung saging, harina lang, oil. Yun lang, makakapagbenta ka na, sugar, white sugar. So, makakapagbenta ka na. So, kung gusto mo talagang tulungan yung asawa mo or something, kung sino mo gusto mong tulungan, na kung sino mo yung provider ninyo, kailangan maghanap ka ng paraan na kunti lang yung puhunan mo, tapos makakatulong ka ng pakonti-konti, pambili lang ng ulam or something ganyan, di ba? Whatsoever. So, ganun lang guys. Ganun lang yung dapat natin, yung mindset natin, di ba? So, salamat sa panonood. Sana meron kayong napulot dun sa ating topic for today. Topic for today. So, yun lang guys. Yan ay base lang sa experience namin as negosyante, no? Nagne-negosyo tayo, di ba? So, yun lang. And salamat sa panonood guys. And magkita-kita tayo sa susunod natin na video. Paalam.